Ayan, so ang lesson natin ngayon is about Bootstrap. So, yung Bootstrap is a CSS library para mabilis yung pagde-design nyo ng front-end or ng inyong mga HTML pages. So, para mag-install ng tawag dito, prerequisite para dito sa ating gagawin, dapat meron kayong Node.js. So, yung Node.js, para ma-confirm sa mga workstations nyo, search nyo lang yung Node. So, ganito yung logo niya nalalabas. So, kung sakali na wala, pumunta lang kayo dito sa Node.js, tapos i-download nyo to. So, punta lang kayo dito, run JavaScript everywhere. Tapos, kunin nyo tong get Node.js. Yan. Click nyo lang dito kung alin yung target nyo. Kung for Windows, yan. Tapos, dito, saan na? Ayan, download nyo lang tong MSI. So, pag ang setup nito, next lang naman, wala na kayo ibang gagawin, yun lang, next. So, ang gagawin nyo ngayon, una, so kapag meron na kayong ganyan, punta naman tayo sa Bootstrap. So, make sure na ito yung kunin nyo lagi para latest siya na Bootstrap 5. So, itong Bootstrap, meron na tong collection of icons and as well as pre-created CSS design. So, mabilis na dito yung designing ng yung mga navigation bar, yung mga dito, mga form groups, yan. So, dito kasi pwede na kayo mag-search dito agad. Like, for example, inputs. Ayan. Sa inputs, andyan na yung mga text box or yung kahit anong klase ng input types. And then, ikakopy nyo na lang at paste dun sa inyong HTML file. Ayan, so continuation lang. Ayan, nandito na lahat yung kailangan nyo for your designing. Andito na rin yung mga range. As in, copy-paste na lang to. Wala na kayong masyadong i-code. Kaya ako kayo tinuturuan ito kasi until December lang ang inyong klase. Kailangan nating ma-accelerate yung inyong pagbibuild ng front-end nyo. So, mag-proceed na tayo. Una, syempre, gagawa na tayo ng repository, ng ating folder. So, punta tayo ng Visual Studio Code. Yan. So, yung Visual Studio Code, open lang tayo dito. Open folder. Tapos, magagawa na kayo ng actual system folder nyo. Ito ay yung actual system nyo na. For example, yung pangalan ng system ko is Deskwatch. Kunwari lang siya yung pangalan ng system ko. So, syempre kayo nang bahala doon kung anong pangalan ng system nyo. And then, i-select nyo lang yan. So, sa foldering, ito yung mga sa naka-vanilla. Mga vanilla, ibig sabihin, ito yung classic or yung mga pure HTML, CSS, JavaScript. Unang folder, lalagay nyo dito ng app. In small sizing lang. Ayan. Kasunod, JS. Kasunod, CSS. Kasunod, assets. So, ito yung proper foldering na natin. Sa loob ng assets, pwede kayo maglagay dyan ng sounds or kung ano man ang kailangan ng applications nyo. So, for example lang, meron akong sounds and images. Yan, kunwari lang. So, kayo, depende kung may ganyan kayo. So, isa pa, gagawa pa tayo ng pages. Sa pages, dito natin lalagay lahat ng HTML files na gagawin nyo. So, ngayon, ito lang yung ating folder structure sa ngayon. Pero later on, madadagdagan pa yan kapag may backend na tayo. So, lahat ng backend related, sa loob ng app, mapapapunta. Okay? So, ito mga to front-end related yan and static contents. So, ngayon, gawa muna tayo ng ating login page or login.html.
pinakaunang gagawin natin before we start our designing is to install Bootstrap offline. Offline. Using NPM para magamit nyo siya ng offline. So, para mag-install, open nyo lang yung terminal. So, pagka-open ng terminal, balik kayo dito sa Bootstrap. Tapos, i-copy nyo to. Click nyo lang tong copy to clipboard. Balik, paste, and hit enter. So, ihintayin nyo lang yan na magtapos. So, mag-create yan ng node modules para magkaroon kayo ng local copy ng Bootstrap CSS. Ayan, so kung may lumabas naman na warning na ganito sa inyo, i-run nyo lang yan. So, copy nyo and then run. So, yan lang is para maging updated yung ating package manager. Ano ba ito? Not compatible. Okay, dito compatible sa akin. Hayaan na natin. Kasunod, i-install naman natin yung Bootstrap icon. So, ito kasi all-in-one na to si Bootstrap. May icons na yan nakasama. So, copy nyo lang din to. And then, paste natin, Bootstrap icons. Wait lang natin siya na matapos. Yan, medyo matagal. So, ayan na siya. So, dito sa ating login, gagawin natin dyan, syempre, yung ating default HTML. Ayan. So, for example, desk watch, yung ating title, kasi para sa lahat na yan, ha. Pero syempre, sa inyo, paano na kayo maglagay ng title nun? So, paano mag-link naman ng locally ng Bootstrap? So, link. Tapos, ito, node modules, hindi lumabas. Node modules, Bootstrap, dist, CSS, at hanapin nyo rito yung min.css. Marami palang min dito. Ayan, ito lang. Bootstrap min.css. So, yun namang icon. Again, link. .. Ibig sabihin, kaya dalawang dot, babalik siya ng isang directory and then sa kanya hanapin. So, pag first dot, current directory, ibig sabihin nun. Node modules, Bootstrap icons, font, and then itong min.css. So, lagi nyo gamitin yung min para magaan yung ating application. Then, yung JS naman ng Bootstrap. So, yung JS ng Bootstrap para ito sa mga modals and pop-ups. At dun sa responsive design. So, para mag-link nun, script, src, .. modules, Bootstrap, napasobra tayo dun. This, tapos hanapin nyo dito yung bundle min. Wala pala din eh. Napaaga tayo lumiko. This, JS, tapos bundle min.js. Ayan. So, yan yung fully set up na agad ng Bootstrap. So, yung Bootstrap, guys, meron niyang 12 imaginary columns. Hindi pala siya imaginary, 12 layout columns na ginagamit for responsive design. So, para maintindihan nyo, try natin i-apply. So, ito kasi, pag pinindot nyo itong docs, andito yung mga current na design na pwedeng gawin sa kanya. May mga navigation bars na dito. As in, copy-paste lang talaga. Pati components, nandyan na yung mga cards, modals, navigation bars. Yan, mga popovers, like this one. So, yan, gagamitin lang talaga yan. Pati yung mga helpers. So, dito, ang una nyong kailangan malaman ay yung layout, syempre. So, yung layout, meron tayong breakpoints dito na sinasabi. So, itong breakpoints na to, automatically na itong nadedetect ng Bootstrap kung lumiliit ang design ng inyong screen. Which means, ito ay mahalaga para dun sa mga applications na kailangan gumagana sa web as well as sa Android device and iOS device. So, importante ito sa inyo, yung paggamit ng layouts. Then, kasunod, meron naman siyang containers. Itong container, ito ay pre-default class na gagamitin na lang. Yung container, ito rin yung nagsaserve as
container of your component para siya ay automatic naman lumiit if ever na kailangan. So itong container, ito yung default niya. Ibig sabihin, wala siyang gagawin na adjustment. Ito naman container small, matitrigger lang to kapag siya ay nasa small screen. Itong 540 pixel. So, same lang din dito sa mga to. So, itong mga to, size to ng iba't ibang monitor resolution. Ayan. So, madali lang naman siya. Kakopy nyo lang yan dyan. Tapos, grid and flexbox. So, yung grid, ito yung batak sa designing. Ito yung gagamitin nyo sa main layout nyo. Like, for example, meron kayong gallery or hindi man gallery, mga tables or something. Or doon sa navbar nyo para mapapunta nyo sa side yung yung maging sidebar, yung navigation nyo. So, kailangan nyo yan. So, ang principle naman ito ay i-discuss ko. Sige, discuss muna natin yung principle pala niya. So, sa principle niya, lagi kayong gagamit ng container to automatically adjust yung yung default width and height para automatically full screen agad. So, dito nga pala sa sa paggamit ng Bootstrap, hindi niyo na kailangan mag-reset nung padding is equal to 0, margin is 0, box sizing border box, hindi na kailangan nun, automatic na yun. So like for example, yung pinakang labas natin, container, tapos row. So kapag row, yan yung ito yung grid na sinasabi. Ayan, grid yan. So sa row, merong columns. So by default, merong 12 columns. 12 lang to ha. 12 columns ang layout ng Bootstrap. Wait, buwilan natin pa ng 6. And then meron na rin siyang predefined colors na gagamitin nyo na lang. So sa colors, search nyo lang dito, colors. Ayan, may mga text colors na pwede nyo na lang siyang i-add as class. Ayan. So pati yung mga background colors nandito na din. I-explore nyo na lang siya. Background. Ayan. So, siguro gamitin natin itong BG primary. Ayan. Pwede naman to guys, pwede itong multiple, tawag dito, multiple classes. Pakita ko lang sa inyo kung paano nagana yung grid. Tapos, i-duplicate lang natin para maging 12 siya. So, try natin siyang i-run. Oops. Hindi siya nag-run. Bakit? Node modules. Kaya lang troubleshoot ko lang. Hindi siya nag-run. Div container row div class. Wala kasi siyang default na height dito sa loob. So dito, para magkaroon siya ng default height, pwede tayo maglagay ng yung min height na lagi nating nilalagay. So, yung min height class na lang din yun. So, minimum, ibig sabihin yan, VH 100. So, ito yung minimum height na susundin. Ayan. So, yung ibig sabihin lang yan, yung min height sa CSS is equals to 100 VH. So, makikita nyo rin yan dun sa documentation ng Bootstrap. Ayan. So, check na natin para gumana na ba siya. Hindi pa din. Container min VH 100.
row each 100. Ayaw pa din. Sige, sa kanya na natin ilagay. Ayaw pa apat eh. Ayan. So ito yung 12, hindi yung puti ano yan eh, yun yung container. Itong side na to hindi yan kasama sa bilang, container yan. So ito yung 12 columns na ginagamit ng Bootstrap. Na mahalaga yan sa pagle-layout para madali kayo mag-center or maggawa ng responsive design. So 12 lang yan. Pag ginawa nyo 13, hindi na yan mag-a-apply. Mag-new row na yan. Meron lang siya 12 columns. Yan, tanggalin na natin to. Dito na natin siya ilagay. Pwede naman palang direct. So, gagawin natin ngayon, gagawa na tayo ng responsive layout. So, sa responsive layout natin, gawin lang natin ng dot call. Yung default column niya, ibig sabihin nito, ay ko-consume daw ng 12 space, which means lahat daw nung kanina na pinakita ko. Kapag naman daw maliit yung screen or sa Android device, 12 pa rin. So, call SM12. Kapag naman daw medium, like tablets, call MD, ang gagamitin niyang columns ay 8. Kapag naman daw large, call. So, andun to lahat sa docs ha. Kung na-curious kayo kung saan ko pinagkukuha to, dun to lahat sa docs. Call LG, kapag large screen, siguro 6 lang. Ayan, so automatically naman yan na mag-generate. So, ito, gawin na lang natin, maglagay tayo sa gitna ng card. Ba't card lang yan? Card. Sa card, meron diyang card body. So, yan naman, yung card na yan, makikita nyo lang din yan dito sa Bootstrap page. Saan na yan? Ito. Cards. Ayan. So, copy-paste lang din naman yung code niyan. Ito yung actual layout niya. Ayan. So, card body, sa pinakang, pwede pa naglagay na card header muna. Card header. Yung card header natin, lagay natin siya ng H3, H4, na for example is desk. Tapos span, para ma-designan lang natin. Watch. Yan, check lang natin kung ano na nagaganap sa ating design. Ayan na siya. So, para i-center siya, dito sa inyong row, lagay nyo lang yan ang justify, content, center. And then align, items, center. So, yun yung katumbas naman nung sa Flex. Dito, makikita din yan dito sa kanyang documentation page. Hanapin nyo rin dito yung Flex. Ayan. So, pwede rin kontrolin yung, yung Flex kung kailan siya magpe-flex. Ito naman, kapag small daw yung screen, saka lang siya magdi-display flex. So, dito sa pinakataas, maglagay tayo ng age 6. Siguro please log in to use the system. And then sa baba nun, maglalagay tayo ng form. Sa loob ng form, doon na tayo maglalagay ng ating mga components. So, maglagay tayo ng form, control. So, ito is default spacing ng bawat form groups. Dito. Ito yung enclosure ng form control group. So, form control, tapos input, label pala muna. Label,
for username. So, username. Then, input, type text, ID, username, class, form control. Ito pala gawin natin itong form group. Form group. Ayan. Sige, check muna natin kung ano na itsura niya. Ayan. Kung gusto niyo na medyo maliit, pwede niyo lagyan ng form control SM for small. So pag SM, ayan, lumiit siya ng konti. Nagiba. Form control SM. Form control SM. Ayan, para kung gusto niyo maliit. So kapag wala nakalagay, default yan na medium. So para sa margin, merong margin 1 to 5. So automatically nagko-compute to ng margin niya sa pababa. So sa form group, copy lang natin to para maglagay naman tayo ng password. Check natin yung design. Ayan na siya. So yung card para mag-highlight siya, pwede natin siya lagyan ng shadow. So dito yung shadow, hindi niyo na kailangan na i-manually mix, automatic na yan. So kung mapapansin niyo, wala pa tayong external CSS na ginagawa, puro bootstrap pa lang. Ayan. So automatically highlighted yan. So yung masyado atang malapad. Another, maglagay ulit tayo ng isa pa for the button naman. So sa button, lagay tayo ng button plus btn. Tapos yung button background, yung kanina, yung pinakita ko mga kulay, btn, for example, primary. So nakalagay dito is login. Tapos, pwede nyo nito lagyan ng, asan na to? Ayan. So, para siya humaba, pwede nyo lagyan ng width 100. So, para maglagay ng width 100, W-100 lang para mag-full, full page. Siguro, para naman maglagay ng margin top, empty, 2. 3 pala. Para medyo malayo. Ayan. So, nakalimutan ko pala, kumuha tayo ng font na gagamitin natin. Nakalimutan ko kumuha. So, sa font, alam nyo na yan, Google Fonts. Google. Roboto. Get font. Embed code. So, kapag pala guys, final designing, ang kukunin nyo na ay yung nasa loob ng at import kasi sa CSS nyo nilalagay. Kasi marami tayong i-import sa header kaya sa CSS na tayo maglalagay. So sa loob ng CSS, maglagay tayo ng style.css. I-paste natin yan dyan. At i-link natin dito sa ating HTML. So para mag-link nun, link, tapos .css, style.css. Tapos, sa loob ng CSS, maglagay lang tayo ng body, tapos font family. Kopyahin na natin to. Poppins pa din pala yung napindot ko. Poppins. Yan, check natin. Ayan, nagkaroon na ng pagbabago. So sa button, kapag nasa loob ng form, yung ganitong button, lalagyan nyo lagi ng type na submit. Kapag hindi nyo nilagyan na submit, hindi matitrigger yung form submit. Ayan. So pwede natin siyang lagyan ng kakaibang design.
Like for example, itong span, lagyan natin ng color class na color warning. Ito yung kulay yellow. Check natin. Oops, mali pala. Color warning. Tama ba? Kailangan check natin ah. Baka mali ako eh. Color. Text pala. Sorry. Hindi pala color. Text. Text warning. Ayan. Tagal natin siya ng space para magkadikit lang. Tapos, gawin natin siyang H1. Masyado pala malaki. H2 na lang. Ayan, so kung mapapansin nyo, hindi masyadong maganda tingnan. Kasi yung taas niya ay masyado ng dikit. So, para hindi siya masyadong dikit, lagyan lang natin yung H2 ng class na empty, for example, is 2. Margin top 2. Para medyo gitna siya. So, para naman sa logo, kunwari may logo kayo, kuha lang kayo dito sa inyong icons. Mag-search lang kayo, for example, ano ba? Desk. So, pwede kayong gumamit ng ibang icons ha. Hindi lang itong bootstrap. Kung gusto nyo, box icons, font awesome. Discardin nyo na yon kung anong matripan yung icons. PC. Server. Com. Yan. Kunwari na lang ito yung napili ko. So, copy nyo lang tong font na to. Tapos, ilagay nyo rito sa unahan niya. So, check natin yung ating design. Ayan, magkapatong siya. Ang gawin natin, lagay lang natin to ng display flex para magdikit siya. Tapos, lagyan lang natin siya ng items align center. Tapos, lagyan natin to ng konting margin. Let's say, margin end. Margin end, ito yung margin right na 2 para medyo lumayo siya. So, para naman malagyan natin siya ng design, size, magko-custom sizing na tayo. Maglalagay na lang tayo ng icon SM. Itong icon SM, ito na yung sarili nating CSS. So, that icon SM. So, font size 1.2. Rem, check natin kung malaki na siya. Maliit pa din. Gawin nating 2. So, pwede natin siya, yan, kapag satisfy na tayo, pwede rin natin ito lagyan ng color. So, since ito ay font, text din yung ginagamit nating color. So, text warning. Ayan. Tapos yung bottom, yung bottom natin, hindi ako masaya, lagawin nating margin 4. So, yung margin hanggang 5 lang yun, ha? Para medyo malawak pa. So, ayan. May login page na kayo. So, ano ba yung sinasabi ko sa columns? Kung mapapansin nyo, ganito mag-test ng responsive design. Punta lang kayo, i-inspect element nyo lang, and i-click nyo tong toolbar na to. So, paano ba siya naging responsive? Itong design na to is Android device. So, habang lumalapad yan, oops, nag-lock na. Responsive. Habang lumalawak yan, kung papansin nyo, nagre-resize yung ating form. Ayan, no?
Gets nyo yung purpose ng columns kanina? Kapag nagre-resize kayo, sumasabay yung design. So, pwede nyo naman, ito naman mga columns na to, pwede nyo naman itong paglaruan kung saan kayo masaya. Kung gusto nyo, 4 lang sa, sa large screen. So, okay lang naman kung 4 lang. Yan, no. Itong nasa gilid na to, huwag nyo itong pansinin, dito kasama sa design. Ano to kasi, Vault. Kasi malilimutin ako sa password. Ayan, no. So, kung gusto nyo naman, kunwari, pag malapad, na magkasama yung text, so, pwede natin siyang gawin na display, ano bang size na ito? LG, kapag daw naka-large, magfe-flex daw siya. Magdi-display flex daw siya. So, ilagay nyo lang yan sa ganito. So, try natin kung talaga nga. Ay, hindi pa siya. Lagyan natin ng konting margin. Class M E is equals to 2. Copy lang natin yan both dito sa password. Display flex. Tapos, copy na natin itong mga pang center natin. Para gitna siya. Ayan, gitna na ba guys? So, kung kunwari, kagaya nito, hindi siya pantay, pwede rin kayo maglagay ng pwede rin kayo maglagay ng row. So, ito lang kasi is for demonstration na nagre-resize siya. Oops. Kadulas naman na rin. Ayan no, pansin nyo, tumaas siya. So, yan yung responsive design. Yan din yung expectation sa inyong mga thesis project. So, kung gusto nyo pantayan, gagawin nyo lang, instead of flex, gagawin nyo lang ng row. Dito na lang pala natin. Gawin natin to na row. Tapos, call default ay 12. Kapag large, ay siguro yung sa label is 4. Ayan. Oops, nawala. Siyempre, ima-minus nyo lang yung kasunod niya. So, 12 minus 4 is 8. So, isilid nyo lang yung inyong label para pantay yung hati. Ayan, so check natin muna kung ano ang itsura niya. Ayan. Tapos, gawin din natin siya dun sa isa na layout. So, copy natin to. Tapos, i-replace natin yung password. Yan. So, yung name pala, sorry, nalimutan ko, name. Yung name, huwag itong kakalimutan kasi required to ng form sa pag-submit niya. So, password. Ito guys, nilipat ko lang yung mga naka-layout sa kanya. Ayan. So, pag-check natin, ito yung design naman na to is yung kagaya nung pinakita ko sa inyo last time na naka-table siya. So, kung hindi kayo satisfied, pwede nyo itong gawing 3 and then itong kabila as 9. Basta 12 yung total niya kapag gagamit kayo ng grid. Ayan. So, lagyan nyo lang siya ng pang center, vertical. So, yung mga pang center na ganito, applicable to sa grid at saka sa flex pareho. So, sabi doon, kapag daw siya ay large screen,
which means yung resolution niya ay nasa, saan na to? Container. Layouts, breakpoints. Ayan. So kapag daw ang resolution niya ay mas mataas sa 992 pixel, siya ay naka 3 and 9. So 3 blocks dito sa label and 9 blocks para sa input. So 992 daw. So tingnan nga natin kung totoo siya. So yung kanyang screen design 453, as you can see nasa taas na uli siya. Kapag na-hit niyo yung 992, ayan, lumipat na siya automatically. So yun yung role ng mga columns ng Bootstrap. Siya yung nagpapanatili ng pagiging responsive ng inyong design.